Welcome mga bossing sa Muntikon Channel. Gumawa ako ng part 2 nitong aking ikinabit na modular hanging kitchen cabinet na mabibili sa mga online store tulad ng Lazada at Shopee. Parang biting kasi ang ginawa ko na step by step installation at sa mga hindi pa nakakapanood, i-click nyo na lang ito. Panoorin nyo na lang mamaya pagkatapos nyong mapanood itong aking review. May mga komentaryo kasi sa nakaraan kong video tungkol dito. Mga katanungan na kailangang sagutin tulad ng kung saan ba gawa ang materyales dahil kung ito raw ay gawa sa isang particle board, ito raw ay lumulundo. Kaya ating iti-check dahil ito ay aking nabili noong June at ngayon ay October na, so 4 months na siya. At sa aking nakikita ay wala pang senyales na siya ay lumulundo na. Ang napansin ko lang kung bibili ka ng kulay puti, ang kanyang mga edges ay meron ng mga mancha. Nilalagyan ko nga pala ng mga placemat ang mga flat form para iwas dumi na rin sa cabinet. Kung tatanungin nyo naman kung saan gawa ang pinto, eto ang dahilan kung bakit napabili ako ng ganitong cabinet dahil ang kanyang mga frame ay gawa sa aluminum at ang gitna naman nito ay gawa sa glass na may nakadikit na sticker na kulay rose gold. At ang quality ng sticker na yan ay sobrang dikit dahil yung isang pinto na akin sanang tatabasan ay nasira ko dahil sa sobrang dikit nito. Hindi mo talaga matatanggal ang sticker. Ang quality niya ay parang yung nilalagay natin sa windshield ng ating mga kotse para siyang tinted sticker. Sayang nga at hindi ko nakuhaan ng video. Kaya kapag ito ay nabasag, hindi ito magtatalsikan. Mga crack lang ang mangyayari dito pero nakakapit pa rin. Sa mga corner naman ay may plastic na mga naka-overlap sa mga kanto. Ang likuran naman nito, luminous dahil ito ang likod ng sticker. At advance na rin ang nakakabit na mga hinges, soft close hinges. At ang pinagkakabitan ng tornilyo ay aluminum at sa loob niyan ay may makapal na rubber. Support ito para hindi kaagad lumuwag ang tornilyo. Bakit siya tinawag na soft close? Isara mo lang ito ng bahagya 45 degree at kusa na siyang magsasara ng dahan-dahan na halos hindi mo marinig ang tunog. Kung loading capacity naman ang tatanungin, itong portion na to na nilagyan ng aking misis ng mga dilata at mga condiments na nasa pouch at nasa plastic, medyo mabigat na ito pero sa aking nakikita ay hindi pa rin siya lumulundo o wala pa ring elongation. Ito namang isang part ng cabinet ay may mga nakasabit na mga kawali. Medyo mabigat na rin ito. Kaya para maiwasan ang paglundo, inunahan ko na. Nilagyan ko ng bracket sa itaas. At tinanggal ko naman ang mga divider para magkasya ang haba ng mga kawali. Isa pang pinatunayan ng cabinet na to ay talagang odorless siya. Wala kang maaamoy na amoy kahoy. Ngayon naman ay ikumpara natin siya sa ibang uri ng kahoy na magkakapareho ng sukat. Meron ako ditong palochina, plywood at itong ginamit sa cabinet na tinatawag na E1 Solid Wood Ecological Board. E1, ito yung grade na ang ibig sabihin lamang na ang kahoy na ginamit ay hindi mabaho. Ang timbang ng palochina, 56.9 grams. Ang plywood naman, 57.4 grams. Mabigat lang ng kaunti. Ang kahoy naman na ginamit sa cabinet na kung iyong titingnan ng gitna ay hindi naman ampaw. Whether if it is high density or medium density plyboard or ecological board, sa aktwal, maganda talaga ang pagkakasiksik ng kahoy. At siya rin ang nagtala ng may pinakamataas na timbang na 78.1 grams na almost 25% ang dagdag na timbang niya sa kanyang mga katunggali. Gaano naman ito kakapal? Ang palochina ay may kapal na 0.66 inches, more than naman sa medya, pero kapos sa 3/4 inch. Ang plywood naman ay 0.74 inch o katumbas ng 3/4 inch. Ang hanging cabinet wood naman ang pinakamanipis sa tatlo na meron lamang 0.6 inch. Sobra naman sa medya pero kapos din sa 3/4 inch.
Imagine, siya ang pinakamanipis pero same width and same length, siya ang pinakamabigat. Ibig sabihin, siksik na siksik ang kahoy na to. Ngayon naman, tuklapin natin ang nakalaminate sa kanya. Ganito yung itsura nung nakalaminate sa edge. Sa itsura mukhang malutong. Ang thickness nito ay almost 1 mm. At yung nakalaminate naman sa top and bottom ng kahoy, hindi ko na inis-is dahil hindi ko matanggal sa kanyang pagkakadikit, kaya hindi ko makuha ng tama ang kanyang thickness. Pero isa lang ang for sure, napakalutong ng lamination nito. Hindi katulad ng mga tipikal na ginagamit na mga MDF board. Ganito ang mga itsura dati. Ang mga nakalaminate ay parang mga sticker lamang, malalambot. At para naman ites ang kanyang tibay at ang kanyang quality, bagsakan natin ng martilyo. Walastik, maganda ang kanyang pagkakalaminate, parang walang nangyari, walang kasugat-sugat. Isa pa, baka natsambahan lang. Wala pa rin akong nakitang marka na nagpapatunay lamang na maganda ang quality ng lamination nito. Bago magtapos, ano ba ang observation ko dito sa cabinet na to? Kung ang hinahanap mo ay value for money, ay swak na swak ito at elegante pang tingnan. Biruin mo, naka-aluminum and glass door ka na. Madali pang ikabit, basta panoorin mo lang ang aking ginawang video na step-by-step installation. At kapag sawa ka na, madali ring baklasin at palitan. Kaya nga sa mga kondo, ito ang uso. Dahil walang amoy, madaling magpalit, madaling magkabit. Basta consistent lang ang iyong temperature. Hindi sa lugar na sobrang init, tapos biglang sobrang lamig. Talagang hindi ito tatagal at lulundo. Long lasting ba ito? Yan ang hindi ko masasagot. Dahil sabi ko nga, ito ay ginagamit ko pa lang ng 4 months. And so far, so good. At siya nga pala, baka makakalimutan mo ha. Don't forget to please like, share and subscribe. Hanggang sa susunod na mga tips.